Dako po tayo sa salita ng Diyos, sa awit po. Ang text po natin makikita sa awit 4:8. Ang sabi dyan, sa aking pagkika, nakakatulog ng malaking, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Basta sa ng Diyos, ang kanyang mga salita, pwede na po kayo makaupo. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, naging sa mga kapatid na nasa online. Magandang gabi po. Sino po yung nakakatulog pa rito ng 7 to 9 hours araw-araw? Parang wala na. O, 5 hours na lang. Biglang bumaba. So, yun na daw po ngayon ang dapat 7 to 9 daw eh. Dati alam ko 5 or 6 to 8, 12. Eh, ngayon daw 7 to 9 daw. Kasi nga sobrang pagod na yung mga tao, kailangan na natin natutulog. Sa gabi, hindi sa araw. Sa gabi. Yun po yung kailangan. Kasi nga po, yung getting a good sleep at night, sa gabi, po, yung very essential daw po para sa overall na health natin and well-being. So, importante po, kaya dapat nagtulog talaga tayo ng gusto para sa ating physical na pangangatawan. So, unfortunately, maraming tao, kasama ako, na hindi ko nakakatulog ng maayos. Dahil talaga daw po, pag dumadating tayo sa ganung age na Sister Mayor, talagang umiikli yung oras na tulog natin. Talagang struggle na po talaga yun. Madalas, madaling araw, o hating gabi, o madaling araw, yung tulog ko. O Sister Mayor. Yun po yung nagiging struggle. At yun po yung topic natin ngayon. Ano daw po? Ang topic natin ay sleepless night. Ayan. Yung sleepless na, kulang na sa gabi. Ako yung ating tulog. Sabi nga natin, mahalaga po yan. Yung tulog sa gabi ay mahalaga po araw-araw. Kasi nga po, pag kulang po tayo sa tulog, diba? Ba't ibang karamdaman yung dumarating po sa ating katawan? Ano yung signs ng sleepless night? Ano po? Ano yung mga signs? Pag nakita tayo, ay sigurado kulang sa tulog ng taong ito. Tingnan po natin, ano yung mga signs na yan? Number 1 is the inability to focus during the day. Walang focus. Diba? Pagka kukulang ka sa tulog, talagang wala kang focus, hindi ka talaga makausap na maayos. Number 2, ano daw? Frequent headache. Laging masakit ang ulo. Kaya nasa mula, si Brother Mark natatawa eh. Mukhang hindi mga tama-tama eh. Madalas masakit ang ulo po natin. Di po ba? Palaging masakit. Number 3. Ano daw? Irritable. Oo, irritable. Di po ba? Minsan hindi natin makausap ng maayos yun. Di ba? Hindi niya alam po ano yung nararamdaman niya. Ganun po tayo pag kulang sa tulog. Diba? Talagang irritable po tayo. Next, number 4. Daytime fatigue. Umaga pa lang para feeling mo pagod na pagod ka na. Kasi nga ako kulang sa tulog. Yung daytime, yung buong maghapon na yun talaga. Wala ka pang ginagawa, pagod ka na. Sa itsura mo lang, di ba? Yun po yung wala ka pang ginagawa, paano ka napagod. Pero dahil nga po sa kulang sa tulog, yun yung tingin po sa atin. Number 5, waking up too early. Yan, kasi hindi ka nakatulog, kaya maagang siya na po. Kahit na madaling araw ka na nakatulog, mga 2 oras lang, gising ka na ulit. Number 6, waking up throughout the night. Ngayon, pagsigising ko, yun po. But ako kulang talaga tayo sa tulog pagkatanon. And ito yung pinaka, ano daw, Feeling depressed and anxiety. Pag talagang grabe na tayo sa kakulangan sa tulog, ayan na po, magkakaroon na tayo ng depression.
nagkakaroon tayo ng anxiety. Kasi nga po, parang wala nang laman yung utak natin. Diba? Parang kanin nilang po yun. So, kaya kailangan po ba natin talaga na matulog ng maayos, ng mahimbing? So, ano yung dapat natin gawin? Dalawa lang naman po ituturo sa atin ng Panginoon na dapat natin gawin para magkaroon tayo ng maayos at mahimbing na tulog. Gusto niyo po bang malaman? Marami po lang ang tulog. Sorry, gabi. Okay, number 1, what must we do to have a sound sleep? Number 1, do not forget to pray. Ayan, do not forget to pray. Mahalaga po yan na bago tayo matulog, dito na nakapanalangin po tayo. Although sabi ko nga, pagdating natin talaga sa yung aging is one cause. Bakit tayo talaga natutulang sa tulog? Pero salamat sa Lord sa kalakasan. Dumarating po talaga tayo doon, pero pag nagawa naman natin yung mag-pray po talaga tayo, darating din po yung tulog sa atin. So, hindi natin maiwasan yung talagang reality ng buhay. Pero kung hindi lang yung parang hindi lang tayo makatulog dahil nasa marami tayong worries, higit sa lahat, may kasalanan tayo, kaya hindi tayo makatulog. Di ba? So, napaka-importante po na tayo po ay manalangin, huwag natin kalimutan na manalangin, lalong-lalo na sa family. Kaya may mga bata kayong maliliit. Dapat natitrain sila na manalangin bago matulog. So, importante sa family na nag-pray po kayo. May oras kayo na para mag-pray together. Pero paglaki nila, dala-dala na po nila yon. Alam na nila na bago matulog, kailangan manalangin. Amen po ba? Amen. Yan po. Kasi yun, hindi lang yung para sa health po natin, no? Para sa spiritual po natin yun. Yun po yung nagagawa ng pananalangin. Para ano? Una-una, bago tayo mananalangin, syempre, para humingi ng tawad. The whole day, ano yung nagawa natin? Na hindi nalugod ang Lord, hindi nagbigay ng karangalan sa Lord. So, dapat po, pinipray po natin yung lahat ng nagawa natin, kumbaga, kapalpakan. Naging pessimistic tayo, naging impatient tayo, yung mga pinag-aaralan po natin, di ba? Naging judgmental tayo, naging self-righteous tayo. Pray po natin lahat yun. Ikip po natin yung buong maghapon na yun. Pag nilista mo, ano ba yung kasalanan na nagawa ko sa araw natin? Confess na po natin lahat po yung kung meron tayong nakasamaan ng loob. Gusto, hindi naman talaga tayo yung may kasalanan, pero alam natin sumama yung loob sa atin na hindi sinasadya, pray na lang po natin. Huwag na po tayo magpapatol kasi tayo din po ang apektado pag pumapatol po tayo. Po, siyempre, importante yung hindi tayo yung nakagawa ng masama sa kapwa natin. Pero kung unavoidable naman, hindi sinasadya, hindi mo gusto, ibig sabihin, hindi mo naman gusto na makasakit, makapagsalita na hindi maganda, confess na rin po natin sa Panginoon. Lahat po na alam natin na hindi po nagbibigay na sa Lord, isa-isahin po natin bago tayo matulog. Tingnan po ba? Huwag po tayo matulog na nandun po yun. Meron po tayong pagkakarga po na alam po natin. Hingin natin sa Lord na linisin yung puso natin, linisin yung kaisipan natin, kung nakapagsalita ng hindi maganda, linisin po yung ating mga pipicture. Nang sa ganun po, wala yung kabigatan po natin. Na isang dahilan na tayo hindi makatulog. Pagka nandun po yung po, lalo na kung naghalit tayo, di ba? Nakapagsalita ng hindi maganda. Nararanasan niyo po ba yun? So, okay lang sa inyo na nagalit ka, buong maghapon, nakatulog ka ng maayos, baka hindi. Kung siguro hindi tayo Kristiyano, madaling matulog tayo na nakagalit ka. Pero pag tunay na Kristiyano po tayo, kahit sabi ko nga, hindi mo kasalanan na-provoke kang magalit, ikaw pa rin yung nagdudusa pag hindi ka nakapanalangin, hindi mo na i-confess, hindi mo na hingi ng tawad sa Panginoon. Hindi po ba? Din po kasi yung magiging dahilan kung bakit hindi po tayo makatulog na mahimbing at ng mahaba.
Yun nga, magpuputol-putol yung tulog po natin pag gano'n. Yun po kasi yung bumabagabag sa puso natin, sa isipan po natin. Pero kung aaminin po natin sa Lord, lahat, makakatulong po tayo. Sabi nga po sa Awit 32, 5 and 6. Awit 32, 5 and 6a, verse 5, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo ipagtapat at ang mga pagkakasala ko'y pinatawad mong lahat. Sela. Amen. Verse 6a, kaya ang tapat sa iyo ay dapat manalangin. O, diba? Sino po ang mga tapat? Amen. Kaya dapat manalangin. Dapat po tayo, dapat lagi tayo nananalangin sa Lord. Isipin natin, no? Lahat na nagawa natin kasalanan buong maghapon, confess lang po natin sa ating Panginoon to have a clean heart and clean conscience. Yan po yung importante. Sabi nga 2 Corinthians 1:12. Second Corinto, chapter 1, verse 12. Ito ang aming pinagmamalaki at pinapatunayan naman ng aming buti. Tapat at walang pagkukunwari ang aming pakikisama sa lahat, lalo na sa iyo. Subalit nagawa namin ito sa tulong ng Diyos at hindi sa pamagitan ng panunungan ng tao. Amen. So, dito ba, sabi nga natin, mahirap matulog kung meron kumukonsensya po sa atin. Kaya dapat malinis po yung ulihin natin, yung conscience natin, bago tayo makatulog at sigurado po na makakatulog tayo. Kaya make it a habit na po every night to pray and read the Bible. Diba? Hindi ka makatulog. Kaya nga iba, diba? Pampatulog daw ang Bible. Pag nagbasa ka ng Bible, sigurado makakatulog ka na eh. Diba? Ganun po talaga. Pero hindi sana yun ang purpose natin. Bakit tayo magbabasa? Imbis na manood ka ng TV or mag-games ka, lalong hindi ka lang doon makakatulog eh, di ba? Bible na po yung hawakan natin at basahin. No? Yung cellphone naman, kung meron namang Bible dyan, ganyan na lang po kaysa sa yung mga iba po natin pinapanood or ginagawa yung mga games. Number 2, sabi ko dalawa lang naman. Ano daw yung number 2? Everything is God. And so, lagi po, i-end natin yung day po natin na kinatahin natin lahat sa Panginoon. Lahat ng problema, lahat ng kabigatan, hindi lang yung nakapag-confess na tayo. Kundi, ano pa ba yung, kahit nag-pray ka na, may mabigat pa rin. Bakit? Ano po daw yun? Whatever happened the whole day, na hindi natin na-resolve. Yung mga problems na hindi natin na-solve. Saan ko na may bayarin ako bukas. Inisip na inisip. Hindi na nakatulog. Hindi po. O, i-ask mo na sa Lord. Lord, may bayarin ako bukas. Ito po, kailangan to po. Ano ka na? Bahala na ang Lord yung kinabukasan. Ano na naman po ang Panginoon. Hindi yung iisipin natin yung mga bayarin natin, iisipin natin yung problema natin na hindi po natin na-solve na. Hindi naman natin kayang solving lahat ng problema na dumadating sa atin sa bawat araw, di ba? Sino makakasolve? Siyempre ang Lord. Sa Panginoon lahat ng yun. Bahala ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan po. Yung mga sa family natin, di po ba? O kanino pa man na lahat po yan ay pwedeng maging dahilan para hindi po tayo makatulog. Kaya bago tayo matulog, lahat na po, sabihin na po natin sa Lord, ano kailangan natin, ano yung mga problema natin sa family natin, o ano ba yung bumabagabag po sa atin, sabihin mo na lahat sa Panginoon. At saka kami sabihin, Lord, bigyan mo ko ng mga hindi mo po. Sigurado, makakatulog na po tayo. Diba? Lahat ng nakapagpa-stress sa atin throughout the day, He will give us a sound sleep. Sabi sa Awit 3:5, ako ay tumimlay agad sabi ko nakatulog. Ligtas na Bigtas na naisin. pwede po ba? Paghiga po natin noon, ano sabi? Agad nakatulog.
Kasi wala ka nang dali-dali, wala ka nang bit-bit-bit, wala na sa gabal dahil nakahingi ka na ng tawad. Ano yung problema mo? Nagbigay mo na lahat sa Lord. So, ano pa yung iisipin mo? Di ko ba? So, wala na po yun. Kaya, makakatulong na daw po tayo at magigising tayo. Nandun yung pagkalinga ng Panginoon sa puuwag gamot sa atin. The Lord wants us to have a peaceful mind. Seek His help and He will deliver us and find us. Sa Kanya lang po natin matatagpuan yung tunay na kapahingahan para sa buong magdamag. Po, hindi man, pag ginawa po natin yun, na lahat ikinas natin sa lahat sa Lord, hindi man tayo agad makatulog, yung agad-agad, payapa naman tayo. Kapag payapa na tayo, makakatulog na tayo. Di ko ba? Sabihin, nag-pray ka, tapos hindi naman agad tulog ka agad. Di ba? Ang importante, napayapa tayo. Kapag payapa na tayo, makakatulog na tayo. Amen po ba? Amen. Kapag payapa yung isip natin, yung puso natin, yun po, makakatulog tayo. Kaya dapat, bigay natin lahat sa Panginoon. Amen po ba? Matthew 11:28, anong sabi? Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan. Lumapit ka sa akin, lahat naman. Nagbabasa po siya. Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan. Diba sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Amen. Diba? Lumapit daw po tayo sa kanya. Anong gagawin daw niya? Lahat na nabibigat ang lupa. Anong gagawin ng Lord? Bibigyan ka niya. So, pagdarabdaman po natin yun, makakatulog na po. Amen po ba? So, kaya dapat sa Lord po natin ibigay lahat. Ano man po yung nagpapabigay po sa atin. Ano man yung mga alalahanin po natin, sa Lord lang po natin ibigay lahat. Amen po ba? Sabi sa Matthew 6:34. Matthew 6:34. Kaya nga, huwag din ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili. Dapat na ninyo na piniramin sa bawat araw. Amen. Kaya pag end of the day, tapos na yung problema na yun. Dapat na daw yun. Kaya bukasan, panibago na naman yun. Kaya dapat everyday, natatapos natin yun dahil casting them to the Lord. Yun po ang end ng day natin, every day. Huwag na po natin pakaisip-isipin kaya di tayo makatulog. Kasi hindi natin talaga. Nag-pray ka pero tutulog tayo ang Lord. May magagaman po tayo. So, wala din po yung effect. Diba? Dapat talaga pag binigay mo sa Lord, wala ka na Lord. Para makatulog po tayo ng maayos. Amen po ba? Amen. Yun po yung sabihin lang po natin, bahala na ang Panginoon. So ano pa ang magiging resulta pagka po tayo ay mayroong complete sleep? It lowers our experience of problems. Bumahababa po yung chance na magkaroon tayo ng malubhang karamdaman. Diba? Hindi na po tayo talagang aatakehin sa puso. O dito. Pagkaso talagang tayo po ay kumpleto yung tulog po natin, hindi tayo nag-aalala dahil nga lagi natin inilibigay sa Panginoon. No po, yung kalakas ng physical sa atin po yan talaga. Mula sa Panginoon sa bawat araw. So tulog ang isang paraan para maiwasan po natin ang mapunta sa doktor at lalong-lalo na ma-hospital. Hindi po ba? Para hindi po tayo magkasakit physically, titignan po natin kasi habit daw po talaga yun eh. Diba? Kailangan, diba sa probinsya, diba na-habit ka na anong oras talagang wala kang magawa, diba? O ba sinabi, o tulog na tayo lahat, patay lahat ang ilaw, wala ka na magagawa, matutulog ka, walang TV lahat. O, ganun lang po, kaya lang dito sa atin talagang sobrang, tayo nila yung may kasalanan eh. Kaya pagdating ng umaga, masakit ang ulo natin, hindi ko ba, tulog tayo sa tulo, walang focus sa trabaho. Sa school, wala din, ganun po yung nangyayari.
Kaya po tayo rin po yung kailangan nating magdisiplina po. Pati yung spiritual life natin, maapektuhan. Bakit? Hindi ka makapag-ministry ng maayos. Hindi po ba? Pagdating ng linggo, naku, ang tamad natin bumangon. Baka doon tayo inaantok pagdating ng linggo, pagdating ng may gawain, tsaka lang po. Di po ba? Kaya pag na-practice na po natin, na-habit po natin, na matulog talaga ng maaga, migana ng maaga, yun, magkakaroon po tayong mahimbing na tulog mula sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan. So, dapat ganun po tayo na hindi po pag nasa oras ng gawain doon inaantok or doon natutulog talaga. Kaya pag narinig natin si Pastor sumigaw, may nakita yung natutulog. Yan po yun. So, yun po. Kaya, sometimes, diba, sobra yung work natin, overwork tayo. Isa yun, na hindi rin tayo makatulog. Sobrang pagod. Yung iba, pag sobrang pagod, nakakatulog agad, pero hindi po lahat. Pag yung overtime ka, hindi rin po. Yung sobrang pagod natin, hindi rin po tayo makatulog doon. Po, kaya di ba tayo mapagod basta sa gawain ng Panginoon. Sigurado tulog tayo. Amen po ba? Pero pag sa world, naku, lalo dami mga ginawa trabaho, tapos hindi mo pa natapos, hindi ka lalo makakatulog. Yun po. Kaya dapat po, iwas po tayo sa lahat ng yan. Sabi sa awit 127 verse 2, Awit 127. Hindi dapat pakahirapan. Hindi dapat makahirap, magpagal sa hanap buhay, maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humilay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang amen. O dito ba? Hindi daw yung sobra tayong magpagal sa hanap buhay. Agang-agang bumabangon. Dito ba? Para pagpasok, hindi ma-late. Pero pagdating ng Sunday, ay, late. Hindi makagising na maaga, pero pag sa work, sa school, ay, sigurado. Or kung anong oras ang pasok, nasa bahay, ay, nasa school na yan, nasa work na yan. Pero pagdating sa church, wala lang. O, di ba? Kaya po nakikita po ng Lord ay dyan, di ba? Sabi, di ba? Maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung matulog or humilay o mahiga. Po. Anong ginagawa ng Lord sa kanyang mga minamahal? Pinagpapahinga. Pero kung ayaw natin magpahinga, bahala ang Lord. Siya bigyan magpapahinga sa atin. Kaya tayo nagkakasakit para magpahinga. O di po ba? Ang bigit sa lahat, kaya namamatay. Pero pahinga. Yun ang malalanos. Kaya wag po natin hintayo, umabot tayo doon. Ito na yung sinasabi ng Lord, mahal niya tayo. Kaya, pinagpapahinga niya tayo. Yan po. Kasi nawawalan po ng kabuluhan, di ba? Yung pagpapagal natin sa hanap buhay kung magkakasakit lang tayo. Di ba? Bali, wala pinaghirapan. Gagastusin mo lang sa doktor, sa gamot, sa hospital. O, di ba? Kaya natuto na po tayo na pangalagaan po natin yung ating mga katawan. Kasi nga po gusto ng Lord na i-bless tayo with good health. Para magamit niya. Hindi naman tayo magagamit kung may sakit na tayo. Di ko ba? Kaya tayo gusto ng Lord na gusto tayo yung healthy tayo para magamit niya sa kanyang ubasan. Para mag-glorify siya sa buhay po natin. Natingnan mo itong anak ko kahit ganito ng edad, ang lakas pa. O, di ko ba? Yun po yung gusto ng Lord, nag-glorify siya sa buhay po natin. Amen. So, yun po yun. One factor to have a good health is having a sound sleep. Sabi po sa Jeremiah 33:6 and 9. Jeremiah 33, 6 and 9, per 6 minutes, pagagalingin ko silang muli, nakamuhin ko sa kahirapan ng Juda at Israel, at bibigyan sila ng kapayapaan at kasaganaan. Amen.
Verse 9, at dahil sa lungsod ito'y matatanyag ang aking pangalan, pupurihin at dadakidain ng lahat ng bansa kapag nabalitaan nila ang lahat ng pagpapalang ipagkakaloob ko sa kanila. Amen. O, hindi lang po yun sa material na bagay o financial na blessing, kundi physical blessing din po. Lahat ng blessing in all areas ang Lord ang nagbibigay. Para ano daw? Para matanyag ang kanyang pangalan. Purihin siya, dakilain siya ng lahat ng bansa. Di ba? Kasi mababalitaan nila na pinagpapala tayo ng Diyos. Sino ang maluluwalhati? Ang Lord. Kaya po yung nagiso ng Lord na makita po sa atin yung kalakasan nagmumula sa Kanya. Di ba sa araw-araw panunugaling lakas natin sa Lord. Yun po yun. Pangalagaan natin yung ating sarili sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mahimbing at naayos na tulog. Ano po? Dahil nandun po. Andun yung kaaliwan ng Lord. Doon natin nararamdaman yung kaaliwan ng Panginoon once na tayo po ay nakatulog ng maayos. Yung comfort po niya. So, kailangan maayos, malusog yung katawan natin upang maparangalan ng Diyos. Bilang pagtatapos, sabi po sa 1 Corintios 6:20, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya gamitin niyo ang katawan upang maparangalan ng Diyos. Kaya pangalagaan po natin yung katawan natin. Bakit? Templo tayo ng Diyos. Amen. Tingnan po ba? Ito pong katawan natin ay templo ng Diyos. Kaya kailangan pangalagaan natin. Binili niya na itong katawan na to, di ba? Para ano, magamit niya. Hindi para binili niya to para sa sarili lang natin. Tapos para sa kanya, wala tayong oras. Or pagdating sa kanya, doon tayo nanghihina, doon tayo tinatamad. So, hindi po yun. Dapat po, magamit niya tayo mightily for His glory. Amen po ba? Amen. Yan. So, yun po. Templo tayo, kaya sikapin natin makatulog palagi upang magamit na yun ang Lord at maparangalan siya sa buhay po natin. God bless us all po. Tayo po